Hi mga besh! This is Jillian and welcome back to my channel. Today po ay isi-share ko po sa inyo ang 5 organizing tips for family homes. Lalo na po kung maliit ang space ninyo at magulo po yung mga stuff or mga gamit nyo sa bahay na mas magulo pa sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. If you're ready, let's go! Tip number 1, mag-declutter muna bago mag-organize. Ang pinakauna po talaga natin gagawin bago po tayo mag-organize ay mag-declutter po muna tayo. So ano po ba yung decluttering? Ito po yung pagtatanggal ng mga gamit na hindi na natin kailangan. Kasi kung hindi po natin tatanggalin yung mga sira na mga gamit natin, mga gadget, mga damit na may mga butas-butas na at hindi nyo na sinusuot, tapos mag-organize na kayo, para lang din nag-aayos lang kayo ng kalat in a more organized way. So bago tayo mag-organize, tanggalin muna yung mga sirang mga gamit, yung mga expired na mga products, or yung mga gamit nyo na matagal nyo nang hindi ginagamit. So kapag natanggal nyo na po yung mga gamit na hindi nyo na kailangan, saka pa kayo mag-organize. Remember, less stuff equals easier to organize. Tip number 2, gumamit ng mga containers para hati-hati sa space. Ang second tip ay gumamit tayo ng mga containers or dividers. Hindi kailangan yung bumili kayo ng mga mahal na mga container or mga organizing boxes. Pwede yung sa Shopee lang, order lang kayo doon, or di kaya sa mga ukay, or yung mga carton mismo na like lagayan ng mga gatas, tapos designan nyo lang para naman mas presentable tingnan. Katulad ito, o carton lang to ng gatas ng mga anak ko, tapos dinesignan ko lang, at more than 4 years na ito hanggang ngayon functional pa rin siya. O, diba? So, masyado siyang matibay kasi nilagyan ko din siya ng scotch tape. Hindi kailangan complicated. Ang mahalaga ay ma-organize natin ng maayos yung mga gamit natin. So, bakit nga ba kailangan natin gumamit ng mga container? Kasi kapag may container tayo, ay mayroong specific na designated space yung bawat gamit natin. Mas madaling makita yung mga gamit nyo kapag mayroon silang sariling lalagyan or sariling container. Bawat gamit natin sa ating bahay ay may sariling kwarto. Kasi kung wala yung sariling lalagyan, ang mangyayari niyan, lipat-lipat yan ang tirahan. Kaya, bigyan natin yung mga gamit natin ng sarili nilang bahay. Tip number 3, maximize vertical space. Pwede nyo gamitin yung mga vertical spaces sa bahay ninyo. So, ano ba yung vertical space? Ito yung space ng inyong bahay na pataas, parang ganon. Yung parang sa wall ninyo. Hindi siya yung pahaba, ganyan. Pataas, pababa, yung ganon. Okay, so ano ba pwede natin gawin? Para ma-maximize nyo ng mabuti yung mga vertical spaces nyo sa inyong bahay, ay pwede kayong mag-install ng mga hanging cabinets, mga stackable storage boxes, or mga hooks. Pwedeng ilagay nyo yung mga hooks sa likod ng mga pinto nyo para magamit nyo naman yung space na extra doon sa pinto nyo. So at least, kapag may hooks kayo, instead na ilagay nyo lang doon sa sahig yung mga damit nyo or yung mga bags ninyo, pwede nyo isabit doon. At saka hindi siya masyadong halata kasi nasa likod lang siya ng dingding. Tip number 4, label everything. Para hindi ka na tanungin ang buong pamilya ng, "Ma, nasaan yung gunting?" Kahit obvious naman na nasa harap na nila, lagyan ng label ang mga lalagyan. Pwedeng handwritten lang or DIY printed, kahit masking tape, okay na. Ang goal, kahit sino sa bahay, kayang magbalik ng gamit sa tamang lalagyan. Hindi lang ikaw, besh, ang tagapag-ayos forever. Kailangan i-involve mo yung buong pamilya mo para hindi ka ma-stress. Okay? And finally, tip number 5, make it a habit. Hindi lang ito one-time, big-time project mga beshi. Maglaan ng 5 to 10 minutes a day para ibalik sa ayos yung mga gamit nyo. So yung mga naligaw yung mga gamit, especially sa mga mommies na may mga toddler, hindi talaga maiiwasan na yung mga gunting at supply nyo ay napupunta na sa refrigerator. So yun yung time na ibalik nyo sa kanilang mga tahanan yung mga gamit na naligaw. Remember, mas madali to besh kaysa mag-general cleaning katuwing Pasko. Ayan mga ka-organize, mga ka-beshi, yan ang 5 organizing tips sa mga Filipino homes. Simple, budget-friendly at swak na swak sa ating mga bahay na hindi naman gaanong kalakihan. Kung gusto nyo pa ng mga organizing videos na budget-friendly, simple at swak na swak sa ating mga Pinoy, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like at saka i-subscribe niyo na rin ang aking channel. At saka i-comment niyo na din sa baba kung ano sa 5 tips na binigay ko ang gusto nyong subukan. See you in my next videos. Bye!